weeks ago, gumawa tayo ng vlog kung saan di na natin makasundo yung ating Bumar Pumpkin dahil siya ay nanunuka na sa atin at namamalo na. At yun na nga, makalipas yung 3 linggo, magkasundo na ulit kami ni Bumar Pumpkin. At kung gusto nyong malaman kung paano ko ginawa, samahan nyo ko hanggang dulo. Tara! So, andito nga pala si Bumar Pumpkin. Ayan, kinulong ko muna kasi inilipat ko sa flying pen breeding pen si Black Pumpkin. Andito. Wow! Ayan o. Kasama syempre yung ating White Dome. Ayan. Kasi silang dalawa is ipinaris ko na. Kasi si White Dome is umitlog na sa patoka. 2 beses na siya umitlog. At ngayon, ready to breed na yung ating White Dome. Nanay ng ating mga pasisyo na 5 piraso ando dun. Pandito na nga kung paano natin napaamo or napabait ulit yung ating Bumar Pumpkin. So mga ano, meron kasi nagtatanong na si Rian Cruz. Ayan, shoutout sa'yo idol. Ang tanong niya is ano ba daw yung pwede natin gawin sa mga yun na nga na meron tayong mga manok na hindi natin kasundo. Tamang tama yung tanong mo idol, kasi nga ngayon is naranasan ko dito sa aking manukan. At yun na nga, nung 3 weeks ago nag-upload tayo ng video or vlog na hindi na natin kasundo yung ating Bumar Pumpkin kasi nga siya ay naging agresibo na. Ayun yung mga bakas mga kanokis no, sa ating kamay na naghilom na, hindi na daragdagan pa. Ayan o. Ayan. Syempre bago tayo magsimula, kwento ko muna kung bakit nagkaganon yung ating pumpkin. So diba nung nakaraan tayo ay nag-priming sa ating mga pullets. Ayan, for breeding. Ayan, nandito si SBR. Andito yung 2 raptor roundhead natin. At syempre andito na si Bumar, naglimlim na. Ayan. Andito naman yung White Dome na sinasalang natin sa ngayon. Alright. Syempre nag-priming tayo. Kasama na dun yung ating mga lalaki. Si Buyugin, si Bumar Pumpkin, tsaka yung ating Black Pumpkin. Ayan, kaso nga lang ang tinira ng turok na B-complex is si Bumar Pumpkin. Kaya ang nangyari sa kanya is siya yung naging agresibo. Unang-una sa lahat, yung ginawa natin is tayo ay nagpurga. Ayun na nga, bacterial flushing, nagpaligo, nagload ng mga vitamina. Ang pinapainom ko naman ng mga vitamina is B50, B12, calcium at saka El Toro, at saka meron tayong Herb Oaks. At syempre siya yung binabanatan ko ng turok ng B-complex. Kaya ang naging nangyari sa kanya is naging agresibo yung ating manok. At syempre yung kulungan kasi na disenyo mga kanokis na gawa natin is parang alanganin siya. Kung yung tipong kuwain na natin yung manok, alanganin siya mga kanokis kasi yung pintuan niya is maliit lang. Kasi kapag ikaw ay dumampot ng manok na medyo alanganin is nagkakaroon ng manok na parang defensive sa kanyang sarili, no? Kasi hindi niya alam kung ano yung gagawin natin sa kanya. Kaya dyan din siguro nag-umpisa yung kanyang pagiging agresibo. Galing ha? At syempre unang-una sa ginawa natin na pagkukondisyon, tinurukan natin sa loob ng 1 buwan, 4 na beses tayo nagturok. At syempre sa mga vitamina na binibigay natin, kaya siguro na pang-init yung kanyang katawan. At di naman sa sinasabi ko na yan talaga yung dahilan, pero yan kasi yung ginawa natin sa kanya, kaya nag-init yung kanyang sigurong katawan. At dun nag-umpisa yung pagiging agresibo ng ating pumpkin. Syempre unang-una sa lahat sa kulungan na medyo alanganin sa pagdampot. At syempre dun sa pagpa-priming natin kondisyon, naglulod tayo ng mga vitamina at nagtuturok tayo ng mga B-complex. At ito naman kwento kung paano natin na ginawa upang mapabait yung ating Bumar Pumpkin. Siyempre, una natin ginawa upang makaganti. Hindi naman sa makaganti. Ginawa ko, binitaw ko ng 3 beses. Binitaw ko kay Buyugin. So, makikita nyo, yung bitaw nila is nasa Facebook. Kaso nga lang, deleted na yung account natin sa Facebook, mga kanokis, dahil sa restriction. Yun na nga, una natin ginawa. Binitaw ko ng binitaw, 3 beses. Sa magkasunod na 3 araw. At pangalawa natin na ginawa
pinaresa natin ng tatlong inahin. So yung unang-unang inahin is andito, naglimlim na. At yung dalawa is ayan, kasalukuyan pa na umiitlog sa ngayon. Meron ng tig-aanim na itlog. So yan yung pangalawa natin na ginawa. At syempre pangatlo, hinahawakan-hawakan lang natin araw-araw yung ating manok. Kahit na napaka-agresibo, pilitin natin kuhain upang nang sa ganun mahawakan natin lagi yung ating manok. Yan yung pangatlo na ginawa ko sa ating Bumar Pumpkin. Pang-apat, tuwing ako ay nagpapakain, dito ko pinapatuka yung hindi totoo yan. Bola lang yan. ating Bumar Pumpkin. Andun sa dito ko pinapatuka sa kamay. So sa ganun mapaamo ko talaga. Dito siya tumutuka mga kanukis. Nang sa ganun mapalapit talaga yung ating Bumar Pumpkin. Kasi nga siya bago pa lang na napunta sa ganoong sitwasyon. Kaya pinilit nating mapaamo agad sa madaling panahon. At hindi naman isang araw yung proseso na ginawa natin. Nakaabot na nga siguro tayo sa 2 weeks din yata na ganun din yung ginagawa natin, no? Siyempre hinahawakan lagi, pinapakastahan ko yung babae, hindi ko pinapasama sa loob ng isang breeding pen. Kinukuha ko yung babae, nilalapit ko sa kanya. Diyan na sitwasyon, unti-unting mapalapit yung ating manok na ayan, na si Bumar Pumpkin na napunta sa pagiging agresibo. Yan lang yung ginawa ko kay Bumar Pumpkin kung bakit magkasundo na kami sa ngayon. Disclaimer, yung ganitong sitwasyon is hindi ko nilalahat. Yung ibinahagi ko sa inyo sa ngayon is yun yung naranasan na experience ko dito sa aking pag-aalaga ng manok. Baka kasi mayroon tayong mga manok na medyo matagal na, mayroong 3-4 years na ganun yung mga sitwasyon. Hindi ko na na-experience yan. Yung na-experience ko is bago pa lang na nag-umpisa. Pero nung nag-umpisa talaga siya, talagang direct talaga pagka nabuksan mo dun sa kulungan. Ayan, kapag ka nakakuha ng tiyempo yan, talagang diretso talaga yung mga paa niya sa'yo. Kaya tiniis ko, hinawakan ko ng hinawakan. Ayan, nandito yung mga bakas, mga kanukis. Ayun yung mga bakas na ginawa ng ating Bumar Pumpkin. Patunay na siya talaga ay napunta sa ganoong sitwasyon. Ngayon naman, upang kayo ay mapaniwala ko na goods na talaga yung ating Bumar Pumpkin, is kukuhain natin siya sa kulungan. Kaso nga lang, hindi ko ipapakita sa inyo ng malapitan kasi nga bawal na bawal dito sa ating luluwayti. Pero ngayon, dito ko lang ilalagay yung camera. Ayan. At syempre, para makita nyo na medyo goods na yung ating pumpkin, tara, let's go! So dito ko lang ilalagay mga kanokis. Ayan, so andito yung camera, ando dun si pumpkin. Dun ko lang hahawakan mga kanokis nang siya ganun medyo malayo. Makikita nyo naman kung siya ba ay agresibo or hindi. So andito yung pruweba mga kanokis na hindi na talaga nanunuka yung ating Bumar Pumpkin. So andito siya, oh. Kaso nga lang bawal na bawal talaga hawakan yung ating pumpkin. Hindi natin hahawakan. Ayan siya, oh. Kami talaga ay bating-bati na sa ngayon. Ayan, oh. Yan, so magkaibigan na ulit kami ni Bumar Pumpkin. Wala na siyang reaction mga kanokis. So dati talaga itong braso, ayan, punong-puno ng bakas ng pagiging agresibo niya. Pero ngayon medyo goods na, ayan, oh. So andito na ulit si Bumar Pumpkin at inuulit ko, wala akong ibang ginawa kundi ang paghimas sa kanya, ang pagsalang ng mga inahin sa kanya ng kusa, ang pagbibigay ng patuka na hindi dito ko pinapatuka bago ko itatapon sa lapag. Ayan, at syempre yun yung dahilan. At syempre sa mahabang proseso, nasa 2 weeks na proseso, yun yung dahilan kung bakit goods na yung ating Bumar Pumpkin. At syempre meron tayong pruweba na napakita na goods na talaga yung ating Bumar Pumpkin. Andito siya, oh. Kahit na lumapit ako mga kanukis, wala yan.
Pero dati talaga kapag ikaw lumapit, target talaga ang labas. Pero ngayon, ayan. Ang bait na ng ating Boomer Pumpkin. At syempre, pahinga na siya sa breeding kasi in-stop ko na kasi nga yung kanyang balahibo, pakpak, buntot is naglaglaga na. Palugo na yata yung ating Boomer Pumpkin kaya need na natin i-stop. Ayan siya oh. Ayan. So sa katanungan mo, Idol Rian Cruz, yan yung masasabi ko at yan lang yung ginawa ko upang mapabait ulit yung ating Boomer Pumpkin. At syempre, di na natin pahahabain pa to. Shoutout kay Richard Avilla, shoutout kay Kaiden S. De La Cruz ng Romblon, shoutout na din kay Welcome Stan ng Cebu, shoutout na din kay Melvin Abarillo. Ayan. Hanggang dito na lang for today's video mga Nogs, no? Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share at sa lahat ng mga nanonood sa ating video sa Peace out.